Welcome back to my channel. Ito pong topic na to ay 2 years ago na nire-request ng iba. Wala lang akong pagkakataon dahil wala akong matsyempohan na Kiel wood. So, ang topic po natin ay Kiel wood shaft. Ayan po. So, kitang-kita nyo para siyang sunog na honey o kulay honeybee. Okay? Brownish, medyo sunog. Ito po kasi ay niluluto. When you will try to search kung ano meaning ng Kielwood sa dictionary, Kielwood daw ay yung mga tako na gawa sa torrefied hard rock Canadian maple. So hard rock siya, mas tumigas pa dahil nag-undergo to ng torrefaction process to remove yung mga sugar, yung mga elements, yung moisture. Kaya nagre-result ito doon sa much stiffer shaft o mas patigas na shaft with more feedback and lower deflection capabilities versus yung mga standard maple shafts. So, ibig sabihin, ito daw ay parang binibake in a much lower temperature para matanggal yung mga elements na nasabi. So, ito po, sa tingin ko, ito yung dating parang carbon fiber. Before lumabas yung carbon fibers, ito yung mga ginagamit na mas matigas kaysa do sa mga maple shafts. Kulay ano po siya kulay kung titingnan nyo parang naluto o parang kulay honey or brown cookies. Parang tuyo. Kaya para siyang matigas. So versus yung traditional na yan, a wooden shaft. So parang mas matigas siya. Actually, para na nga siyang pansargo . So i-compare natin to. We'll be comparing at titingnan natin kung how this performs itong shop na to. So shout out to Doc Mon dahil yung kanyang MES BCJ, it's a very rare and limited bat. Ito yung kanyang shop. Pinalagyan nyo ng bagong leather wrap kay Sir Nimrod. Kaya nasa akin ito. So I had a chance to test it and review kung paano yung performance ng isang Kiel wood. Let's watch the video. Now, this is a Kielwood raw shot. Matigas, parang carbon fiber tong Kielwood na to. Now, yung 314 regular maple. Lang, splice po ito. So, medyo makapit lang kasi soft yung tip niya versus yung matigas kasi yung sa Kielwood. Yung tip niya, ginamit ko dun. Now, ito ay top right spin using Kielwood. Medyo, hindi ko alam kung kulang sa power o kulang yung tulak ko. Now, this is a 314, top right. So, dito sa low right, so, hindi masyadong kumapit, no? Although, kita mo naman kumamot din. Nasa tip siguro, kaya ganun yung tira dun sa Kielwood. Medyo stiff. Unlike ito, medyo soft ang tip ko na dito sa 314. Kaya kapit na kapit. So, matigas lang siguro yung tip ng Kielwood. Pero definitely, it would perform equally kung malambot yung tip ng Kielwood. So, this is a top right spin. Long top right. Using Kielwood. And yung sa 314 maple shop, basically the same din yung ano niya, yung takbo at saka yung kung saan papunta yung pamato. Now, yung kontra for Kielwood, kita nyo, very effective naman kahit matigas yung kanyang tip. And they're almost the same hit. For the low left, this is the Kielwood. So, fair enough. Mas mapektus lang doon sa 314. Now, testing the straightness. So, dito sa Kielwood, actually, isang try lang ako doon. Versus to 314, nakadalawang try ako dito.
So ayan guys, dun sa mga nag-iisip kung gusto nilang mag-Kielwood, ayan, I hope nakatulong itong video na ito. Pero maganda siyang tingnan kasi brownish. Actually, there are some high-tech brands o high brands na Kielwood na din na meron siyang palaman sa core na carbon fiber. Medyo may mahalan nga. I think Lucasi has one, yung merong insert na carbon fiber. And yung sentro ng Predator, kaya lang hindi nga pala siya Kielwood. So meron Jocobi, yung Jaws dati, SKS, Boron, Pechauer, and some local brands, custom cues. I tried making a Kielwood shafts. Itong ginagamit ko, ito ay locally custom Kielwood. And I forgot another brand, yung Tsunami. So sikat din yun sa Kielwood shafts. So, comparing it to a traditional maple, so nasa inyo na po yun. Nasa taste naman ng gagamit and of course yung presyo. Thank you for watching guys, and please like and share. And if you find this video helpful and educational, maraming salamat. Till next time.